Maaga namang bumoto si President Ferdinand Marcos Jr. na isa sa mga una sa pila sa pagbubukas pa lang ng botohan sa Batac City, Ilocos Norte kaninang umaga. Samantala, pasado alas 8 naman bumoto si Vice President Sara Duterte sa Davao City. Pero ang kanyang ama na tumatakbo sa pagkaalkalde sa kanilang baluarte, hindi nakalahok sa halalan ngayong araw. Narito ang ating balitang A to Z. Nakiisa si President Ferdinand Marcos Jr. sa nasa 70 million registered voters na nagsalin ng boto para sa 2025 midterm polls. Bumoto ang Pangulong Marcos 8 minuto pasado alas 7 ng umaga sa Mariano Marcos Memorial Elementary School sa Batac City, Ilocos Norte. Kasama niyang lumahok sa halalan ang kanyang ina at dating First Lady Imelda Romualdez Marcos at kapatid niyang si Irene Marcos Araneta. Sa video message bago ang halalan, inudyukan ni PBBM ang mga Pinoy na gamitin ang karapatan at gampanan ng pananagutan bilang mamamayang Pilipino. Isang pagkakataon ito para marinig ang boses ng bawat isa at may pahayag ang mga pangarap na mahalaga sa inyo at sa bayan. Samantala, maaga ring bumoto si Vice President Sara Duterte sa Davao City. Naka-all black ang bise nang dumating sa kanilang baluarte. Sa parehong presinto dapat sila boboto ng kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte. Pero hindi nakaboto ang dating Pangulo na ngayon ay nakapiit sa pasilidad ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Once we get the proclamation papers, pag-uusapan namin ulit kung paano makapag-oath si dating Pangulong Rodrigo Duterte. We have until the day after proclamation, until noon of June 30. Well, definitely, yes. So, ang expectation namin ay mag-acting mayor ang vice mayor. Kaugnay niyan, pinag-iisipan na ng pamilya Duterte kung ano ang kanilang susunod na hakbang sa inaasahan nilang pagkapanalo ng Duterte Patriarch na tumatakbo sa pagkaalkalde ng Davao City. Katandem ang kanyang anak na si incumbent Davao City Mayor Baste Duterte. Sinubukan ng lawyers niya na magpaalam sa COMELEC na kung pwede bumoto si dating Pangulong Duterte outside of the absentee voting law. Kasi yun lang yung paraan na pwede siyang magboto but hindi siya nakaregister doon. Isa sa kalaban ni former President Duterte sa pagkaalkalde ay ang dati niyang cabinet secretary na si Carlo Nograles na susubukang buwagin ang 3 dekadang dinastiya ng mga Duterte sa Davao City.